Magandang umaga po, Sir Dominic. Ay, good morning po. Good morning, sir, and thank you for being on the show. Siguro para mas maintindihan lang ng mga kapatid natin, ano po ba itong deep fake na ito? At paano po siya ginagawa? Ay, itong mga deepfake medyo nauuso na ngayon. Basically, ito yung paggamit ng artificial intelligence para mameke ng mga video, ng mga audio, katulad mga boses. Actually, result na to sa pag-advance na ng AI technology. Pwede kang kumuha ng kahit anong clip sa internet, sa YouTube for example. And pwede ka nang gumawa ng synthetic video, no? And actually, marami itong mga creative uses. Kunyari, pwede mong edit yung video para mapalitan yung sinabi ng mga characters for creative purposes. Pero parang ginagamit yata siya ngayon para manloko na ng tao. Kailan po naging laganap itong deep fake dito sa ating bansa? Well, actually, 2018 pa lang minomonitor na namin yung deepfake. Unang lumabas yan sa US, obviously, no? Pero mukhang siguro the past 12 months, dumadami na yung mga deepfakes na nakikita natin. Usually, mga journalist, tsaka mga celebrities ang dini-deepfake para Oo, oo. kung anong bagay, no? Magbenta ng mga kung anong bagay, mga Yes. scam. So, delikado yan pag kumalat palalo. Paano po ba malalaman ng mga tao na nakikinig o kaya nanonood, nasa social media, na yung palang pinanonood nila at pinakikinggan nila ay deep fake na? Well, yun nga yung tricky kasi ngayon sa ganda na ng quality ng mga AI, mahirap na talaga malaman kung totoo yan or fake. Minsan mahuhuli mo, kunyari hindi synchronized yung video dun sa sinasabi kasi naglo-loop lang yung video, or minsan yung itsura ng video medyo pasinto-sinto pero dire-diretso lang yung audio. Pero nowadays, talaga, lalo na kung audio lang, mahirap nang malaman. Kung unless kilalang kilala mo yung nagsasalita, malalaman mo na hindi naman ganyan siya magsalita or bakit siya nagbebenta ng mga kung anong bagay. Kunyari, mga journalist, bawal magbenta mga journalist, no? Or mga doctors. Marami ngayon mga gamot binibenta sa internet na hindi naman registered. So talagang ang pinaka-importante dyan, kilatisin natin ano ba yung message na nandyan. Pero yun na nga, kung medyo passive ka lang sa social media, baka madala ka. Since 2018, sabi nyo, minomonitor nyo na po itong paglaganap ng AI dito sa ating bansa. Though nauna yung ibang mga bansa na madbiktima nitong deepfake na ito. Pero ngayon po ba may ginagawa na yung mga social media platforms para ma-take down kaagad or bago man lumabas dun sa kanilang mga platform ay hindi na nga mai-upload itong mga deepfake na ito? Well, sa pagkakaalam namin, kailangan may mag-report po na. Usually, mabilis naman ang action Kunyari sa Facebook or sa YouTube, oras na may makita kang mukhang kakaiba, pwede mo i-report. Pero minsan tumatagal din Tapos ang karamihan pa na makikita nating deepfake, lalo na recently, maraming mga journalistang nabiktima, parang ginagamit yung ads ng Facebook para i-spread siya. Pag advertisement yan, hindi mo masa-search. Di ba? Kunyari, nasa newsfeed ka ng Facebook, pag hinanap mo yung, kunyari, nakita mo lang dumaan sa feed mo, pag subukan mong i-search, hindi mo na makikita kasi para targeted kasi yung mga ads na yan. Yan yung nagpapahirap sa pag-track down tsaka pag-take down ng mga material na yan. So ibig sabihin kinagastosan pa nitong mga kumpanya na nagde-deepfake para mas maraming tao pa po ang makapanood nito. Oo. At saka kumikita ang Facebook tsaka yung mga social media dyan. Yan ang medyo nakakainis kasi advertisement yan So medyo kung iisipin mo, may liability sila. Kunyari may nagpapakalat ng fake news or kung merong na-scam, ginamit yung platform nila para ikalat. Just recently, meron nga pong deepfake audio ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kumalat din online. Hindi na lang din talaga mga personalities or even artista, journalist ang ginagamit for deepfake, even ang Pangulo ng Bansa. And medyo hindi maganda yung tema ng mensahe na lumabas online. Pagka audio lang po, tas kapareho ng boses nung ginagaya, meron pa bang ibang way para dun sa mga nasa social media to find out if it's deepfake hanggat hindi pa namomonitor ng mga social media platforms? Well, sige, talakayin natin yung kay Pangulong BBM specifically, no? Kasi nakita ko yung audio clip na yan mga 2 weeks ago or 1 week ago. Pag kung narinig nyo ulit, never sinabi nung nagsasalita na siya si BBM.
Actually, ang nangyari, inassume ng mga tao na mukhang si BBM to kasi gaganti tayo sa China, etc. So implied siya ng messaging. And actually ako, kahit ako nagulat na bigla nilang kumalat na ito yung deepfake ni President BBM. Ang nangyari, dahil dun sa inassume ng mga tao, kinalat na ito, deepfake to ni BBM, anya na. Ina-assume na natin lahat na BBM siya. Now, to be fair, medyo misleading nga siya kasi nga yung messaging medyo parang nag-swak siya dun sa era na medyo nga may tensions tayo against China and the US. So ayan ang isa sa mga delikado. Bukod dun sa mismong material na pwedeng na fake, yung pagkalat din natin ng material, isa pang problema. Kasi the moment lagyan mo ng label yan, ito, deepfake to ni President BBM, kinalat mo sa Viber, kinalat mo sa Facebook, i-assume na ng mga tao na totoo yun. Whereas the original material, parang medyo implied lang. So yan din yung isa pang delikado. Hindi lang yung AI ang problema natin ngayon, kundi social media, yung paggamit natin. So mas mahirap pagka deepfake audio lang, mas mahirap po ma-discern kung peke ba o hindi yung nasa social media. Bukod doon, mas komplikado kasi the moment lagyan na natin ng label, kunyari binigyan ka ng kopya ng kakilala mo o nakuha mo sa social media, i-assume mo na since nabasa na to o narinig na to ng kaibigan ko, maniniwala na ako. No? So it's both a problem with the content at saka yung nag-share. Sa hanay ng gobyerno natin, gaano po kahirap para sa kanila na matrack kung saan galing itong deepfake audio na ito? Well, in theory, pwede naman nilang tawagin yung mga platform eh. Kasi lahat naman yan nag-ooperate under permission, no? For example, yung mga telcos natin, silang nagdadala niyang ng content na yan. At saka yung mga mismong social media, pwede yang isabpina ng government. Ang problema sa government is, for example, marami ring mga false na cases na report sa kanila. So imagine mo buong Pilipinas covered ng kunyari DICT or NPC. So medyo may delayed reaction yan na iisipin mo. Pero I think yung responsible thing to do, kung tayo isa'y netizen or citizen, may nakita tayong ganyan, number one, bukod sa i-report mo, kumuha ka kayo ng kopya, i-record ninyo para may evidence, and then sabihin nyo mukhang ito nandoloko. Kasi the moment kasi ma-takedown, mahirap nang hulihin ulit eh. Baka nabura na. Sir, kung meron pong, di ba ngayon, ang tawag nga po ay Artificial Intelligence, AI, at itong AI na ito ang gumagawa po ng pamemeke ng mga boses o pati video ng ilang mga individual. Meron na bang na-invento rin na AI to detect ang mga fake na ganito pong uri ng mga video clips o audio clips? Meron ng ongoing work dyan, pero hindi pa siya ganun kapulido. No? May mga tinatawag tayong AI detector. Ang medyo mas reliable ngayon, yung mga sa text, di ba? Nauso na ngayon yung ChatGPT. Pwede mong gamitin yun para gumawa ng fake essays, no? Or whatever. May mga detectors na for text. Pero sa video and images, medyo pa siya, ongoing pa. May mga detectors na, pero hindi siya ganun ka-reliable. Pero still, medyo makukutuban mo naman kung merong, kunyari, nanonood ka nitong deepfake na medyo kakaiba yung messaging. Kunyari, nakita natin si Kuya Ted, biglang may binibentang gamot. Hindi naman niya gawain ni Kuya Ted. I think yun yung kailangan natin ituro sa mga tao na, you act on your instincts, report nyo agad. Okay. Sir, sa ngayon ho ba, meron bang regulasyon tungkol dito na maaring parusahan ang mga responsable sa pagpapakalat po ng mga peking mga video o audio na ito o hanggang ngayon po wala pa? So walang direct regulation pa, Kuya Ted. Ang pinakamalapit yung Data Privacy Act at saka yung Cybercrime Prevention Act. Pero hindi binabanggit ang AI doon. Pero kunyari, sabihin nating totoong impersonation ni President BBM to, ay yan ay isang forgery or identity theft. Mga cybercrime po yan. Pero yun na nga, since hindi siya directly, wala pa tayong batas directly addressing AI, medyo, I would say, hirap din ang ating ang PNP or NBI para mag-investigate dyan. Kasi kailangan mo ng actual criminal offense para aksyonan nila So, meron naman mga moves ngayon. Actually, involved din ako dyan para gumawa na ng mga regulations, pero ongoing pa po siya. Okay, regulations, paano kaya ito natin mababalanse? Kasi ngayon, sa akin lang ho namang kakaunting kaalaman tungkol nga dito po sa bagay na ito. No? Sa Facebook, mukhang mas mahigpit ata daw doon kumpara sa YouTube.
Ngayon po sa YouTube, pag pinanonood mo sila, mawalang galang lang, halos lahat ng tao nga maaari gumawa ng YouTube channel niya at maaari siyang kumuha ng kung ano-ano mga clips sa kung saan-saan to attract viewership para sa kanyang, alam mo na, yung kanyang pagdami ng kanyang followers, etc. Pero pag pinanood mo naman siya, either mali ang informasyon, ginagamit lang yung mga video clips ng iba, parang wala na po, wala na ho talagang regulasyon. Sa inyong palagay, pwede ba natin pakialaman, pwede ba pakialaman ng Estado yun? Actually, ano rin yan isa rin yung gap ngayon kasi may mga rules tayo on mass media and broadcasting pero hindi covered ang social media dyan. So, isang ano rin yan, kailangan gawin, how do we adopt yung mga laws, kunyari, on radio, on TV, on print, na matagal nang may mga rules, kung may mga misinformation dyan or copyright infringement, ma-apply din sa social media. Pero right now, the best thing we can do is report it to the platform kasi may community rules naman and guidelines sila. At saka kung meron na tayong, kunyari may damage na nangyari, kunyari na nakawan na kayo, na-scam kayo, ano na po yan, cybercrime na po yan. Pwede na po pumasok ang PNP tsaka NBI dyan. Oo. Kayo po sir, kung kayo po na, I think ang inyo rin pong ilan na mga advocacy ay tungkol sa human rights, no? At saka yung pong usapin din ng yung truth na dapat nating ipalaganap gamit pong social media. Sangayon ba kayo na magkaroon na po ng regulasyon dito po sa social media na ito? I think tingnan natin ang regulation two fronts, no. Number one, pag may abuse, dapat meron tayong way para magreklamo. Right now, wala or very limited. Kawawa naman tayo, marami na sa scam. On the other hand, wala rin tayong mga incentives. Kasi ang AI technology yan maraming naidudulot na mabuti rin yan sa atin. Pero hindi naman natin ini-encourage yung pag-develop ng good AI. Kasi kasama din sa advocacy namin yan, we need to incentivize and we need to penalize. Pareho yung regulation. At the same time, education. Yan ang pinaka-importante. Hindi lang yung mga eksperto, syempre kailangan natin ng mga eksperto para maipaliwanag yan. Pero yung mass education, kasi yung I would say karaniwang mga Pinoy, parang ina-assume lang nila na normal lahat. Tapos pag nakita nila sa online, parang totoo na lahat. Media literacy ho yan di ba? Like, going back to basics. Tsaka nakita na po sa ibang bansa, actually isa sa pinaka dyan is Finland, no? Yun yung pinaka-idol namin. Ine-educate nila yung mga bata pa lang kung ano yung fake news. Kasi the moment turuan mo yung mga tao, pinakita mo ito fake, ito totoo, para siyang para siyang antibodies para siyang nabo-vaccinate yung brain mo na okay, mas alam ko na ngayon na mukhang ito pinipeke tayo. Unfortunately na wala rin ganyang concerted effort para i-educate yung mga tao. Opo. So education, sir, no, ang paano ho kaya ito? Kami ho dito sa aming trabaho, we can only do so much, no, sa aming pong kakayahan sa ating programa. Ano ho ang inyong panukala dito? Kasi nga sa mga nagdaan ding survey, sinasabi na una, ang mga Pilipino hindi po maalam how to detect fake news, no? Either yan po basta social media, TikTok man yan o ano man po. And then, bagamat ito'y sinasabi nila, napakalaking concern ngayon itong paglaganap ng fake news. Paano po kaya? Anong dapat mong gawin ng Estado at tayo mga mamamayan? Well, ang dyan, first sa basic education pa lang. Nasa curriculum na yan. Actually, may media information literacy naman dati, di ba? Pero medyo outdated siya, I would say. Kasi ang coverage lang niya yung traditional tri-media, yung print, radio, broadcast. Halos hindi na doon itong show natin ngayon, malamang sa internet to naririnig ng mga tao. I-cover na natin yung internet tsaka social media. Tsaka second, kunyari, nakita mo yung fake news, anong gagawin mo? Ano ba yung magandang, tawag namin dyan yung ethical use. Ano bang ethical use of social media? Kasi nagsimula naman ng social media dati na parang biro-biruan lang, magkakalat ka lang ng mga photos. Pati yung YouTube, di naman yan seryoso dati. Mukhang ngayon, yan na yung pumalit sa TV, no? So I think kumbaga umusog na yung technology, pero yung mga rules and practices natin, hindi humahabol. So kailangan talaga may concerted effort ang education sector. Kailangan natin ng regulation. At saka I think on the part of the media, kasi I'm also part of the journalist sector, kailangan may effort din tayo para i-capture lahat ng mga instances. Kunyari ngayon, hinahanap ko na yung original BBM deepfake daw. Ang hirap nang hanapin. Dapat naka-archive yan para mapag-aralan.
Okay, sige po. So sir, paano kaya iyon kung ang propagation ng fake news is backed up by trolls? 'Di ba? Kasi naglabas ka ng ganitong uri ng fake news, no? Alam mo nang fake 'yon, propaganda 'yon. Tapos babakapan ka. Hindi lang 'yon. Doon yung mga comments niya, ang daming pabor, no? Nakakadagdag sa quote-unquote credibility nung fake item, 'di ba? Oo, tama po yan. How do you combat that? Actually, dalawang aspects yan, Kuya Ted. May research na kasi nagsasabi. Siguro tingnan muna natin yung politics, no? Ang I would say prone sa fake news, yung may mga extreme political views. May nagsulat na ng research dyan eh. So, you can bet pag may deepfake, malamang may may political color. And isang lesson din yan sa atin na syempre free naman tayo to exercise our opinions online, pero pag nasa social media ka, kahit mag-post ka lang ng isang post, kahit wala kang followers, pag nakita ng platform yan na pwede mag-viral, ikakalat ng platform yan. So that's the other half. Wala rin tayong current ways to police yung platforms. Kasi nga, ang goal naman ng mga platform na yan, akala natin tayo yung user ng platform, pero actually tayo yung produkto. Binibenta tayo, let's say, ng Facebook sa mga nag-a-advertise. Diyan sila kumikita. So, may rules tayo on regular advertising, pero hindi niya sakop yung social media advertising, unfortunately. So, andyan na naman tayo sa, wala tayong mga rules and regulations that cover the use of social media. And kasama na dyan yung AI, kasi ang AI automated. So ngayon kasi nabanggit mo kapag may political color o inclination yung isang item, no, the more siya nagkakaroon nga ng pagkakataon tendency, di ba, na lumaganap ito lalo na by way of propagation ng mga either paid trolls o kaya mismo nung platform, no. Oo. So, sa gantong papalapit na naman ang halalan, so ito na naman tayo kasi yan tayo. Ito yung mga gustong pumosing na ngayon, gustong magtumakbo, no, sa midterm election, lalo na sa pagkasenador perhaps. Paano tayo ngayon? Paano namin to malalaman na itong isinusulong nilang kandidato naman pala ay gumagamit nga ng gantong uri ng hindi tamang pamamaraan to reach the audience? Well, okay, let's talk about elections, no. Isa pang batas yan na medyo outdated, yung Omnibus Election Code. May rules yan on election propaganda, yun yung term para magkampanya. Yung isang loophole dyan is pwede kang magpalaganap ng ng material mo na hindi ka pa registered as a candidate. Napakalaking loophole yon. So in a way, nangangampanya ka na before you actually run, no? Pero that aside, hindi rin covered ng Omnibus Election Code yung social media. So isa pang napakalaking loophole yan. So babantayan nila yung election spend mo sa TV, sa radio, sa print, kasi may rules yan on how much you can spend. Pero invisible dyan yung social media spending, no? And matagal na naming binabantayan yan. Tapos huwag na tayo lumayo. Actually, yung mga talagang interesadong tingnan yung effects niyan, punta tayo sa Indonesia just a few months ago, kakatapos lang ng elections nila. Yung nanalong or I think one of the leading candidates ay gumamit ng TikTok at saka AI para palitan yung image niya at bentang-benta siya sa mga Gen Z voters. So I think yan, i-expect na natin talagang magiging malaki ang role ng social media at saka AI in the upcoming elections. And yung challenge sa atin ngayon is yung vigilance natin bilang mga botante at saka mamamayan. Dapat i-report natin kung may mga abuso na nangyayari. Mukhang nababahala ba kayo dito? Is this yung kanyang rate nito alarming na ba na matuturing ito? Kumbaga sa global warming, ngayon ang tawag na global boiling, ano kaya tawag niyo rito? Well, may mga nagsasabi na nga kasi inaaral din namin ng disinformation. Para na rin siyang natural disaster. Kumbaga kasama na yung contribution ng tao dyan dahil nga maraming nang-uuto, maraming nagpapauto, at kasama na rin yung social media
kailangan na natin talakayin ito na talagang major concern. Unfortunately, nagiging ano lang siya, flavor of the month. Kunyari ngayon, may lumabas na deepfake video. Ayan, pag-uusapan natin. Pero you can bet next week, nakakalimutan na natin yan. Medyo kailangan na natin siyang i-elevate na ano to, clear and present dangers of democracy. I don't wanna sound alarmist, pero importante yun eh. Information yan eh. Kumbaga, this is a disease. Social disease. Yeah, social Social disease na kinakailangan na ma-address ka agad, no? Hanggat may chance pa. So, ang inyong rekomendasyon, ano to, gawin na itong regular na isa sa mga asignatura sa elementary pa lamang? Oo, kasi naalala ko nung bata ako, may tinuturo na sa atin na yung ano, good manners and right conduct, GMRC. And kasama doon, naalala ko to eh. Huwag kang nagkakalat ng chismis. May mga illustration pa nga sa libro dati yan eh. Na tinatawag na nating marites ngayon. Eh ngayon, ano, marites mo, social media marites na yung nangyayari. Oo. Nakakalimutan na natin na may mga dapat proper conduct tayo na sinusundan. Okay, sige. So, salamat na marami, Dominic, dito sa ating diskusyon na ito. Kasi nga, kaya din kami napatawag nga sa iyo. Sabi mo nga, kasi pinag-uusapan ngayon, mawawala na naman ito. Pero hanggat hindi nga nagkakaisa, lalo ng ating mga policy makers, no, bigyan to ng panahon para pag-usapan na ito. At kung maaari nga, i-update yung mga regulasyon dito sa mga bagay na ito. Yes po. Sir Dominic, last na lang sa akin kasi paano natin naaasahan ng gobyerno na aksyonan itong problema natin sa deepfake at fake news kung nung last election merong mga nakinabang sa fake news? Well, ano na yan eh, even before social media, meron na rin namang tawag dito, fake news na kumakalat. Mas mahirap lang gawin. So I think the challenge now is lalo na ngayon na marami tayong mga tension internally, externally, geopolitically. I think it's in everyone's best interest na i-police na itong fake news. Kasi ngayon, assuming it's actually true, ang inaatake na ngayon yung president, siguro wag na nating i-tolerate yan. But on the other hand, syempre, we're all in the media, balansihin din natin kasi kung masyado naman tayo maging strict, di na curtail na yung freedom of expression and tayo na naman ang tatamaan yan sa media. I think babalik din tayo sa bottom line. Dapat hindi natin tinotolerate ang lies. At saka yung platform, parang napaka-happy-happy naman nila na kumikita sila kahit sa fake news, no? Parang walang accountability si YouTube at si Facebook. Na-fine na yan si Facebook sa ibang bansa. May fine na yan Nagbayad na yata ng $1 billion yan So, bakit hindi tayo sampulan natin para matutunan. Yun nga yung isa ring problema na binabanggit mo kanina kasi itong mga deepfake na ito nakalat ngayon online, ginagamitan ng ads, ay kumikita din yung Facebook doon. Paano rin nila i-moderate yun kung ganoon, di ba? Oo. Tsaka rin yan anytime you're making money, you should be registered. Kahit anong business. Kaya nga may registration Pero mukhang dito sa kaso ng social media, dami nilang mga features, may advertising. Basically, parang telecommunication na rin sila kasi we use the messengers. Pero hindi sila subject to the usual rules natin sa mga telco, tsaka sa media, tsaka sa advertising. Medyo di yata patas ang labanan. The state should come in and put an end to any abuse. Okay, tsaka ano ho din po ito itong new media is eating up so much on the budget pie for advertising. Kaya to the detriment... wala na, linamon na niya. Dati kasi may option ka pa Billboard, TV. Wala na, ngayon Facebook na ang ads mo. To the detriment of Truth. Yes. Oo. O sige, so salamat na marami sa iyo, Dominic, sa iyong panahon at kami makikipag-ugnayan kapag kinakailangan para tayo magtulong-tulungan na masawata itong paglaganap ng mga kasinungalingan na ito na pinagkakakitaan po naman ng iba. Maraming salamat sa inyo at saka tuloy natin ang usapan po. Thank you po. Thank you. Si Dominic Ligot, mga kapatid, isa po siya sa mga ating nga pong kinikilala na eksperto sa usapin po ng AI, no? Artificial Intelligence at isa rin po sa mga co-founder ng Analytics Association of the Philippines at Board of Trustees at miyembro po ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.